back mga kada. At may napakagandang balita tayo ngayong umaga. Hindi ba, Ems? Tama ka dyan, amiga. Kasi ngayong umaga po, isang espesyal na pagtatanghal ang hatid namin. Isang konsyerto na hindi lang para po sa puso, kundi para rin po sa kinabukasan ng agham at sining sa ating bansa. Science and arts magkakasama mga kada. Sino bang nakaisip na pwedeng magkasama pala sila? O, di ba? Natuwa ako dyan. Pero alam nyo ba na mas maganda pala kapag nagsama ang dalawang ito? Yes, and Science and Arts in Perfect Harmony, a benefit concert for science and technology education ay isang pagtitipon po ng sining at agham para sa mas makabuluhang layunin, ang edukasyon. At kasama na natin ngayong umaga ang isang tunay na haligi ng agham at teknolohiya sa Pilipinas. Dating kalihim ng DOST at ngayon ay aktibong po taguyod. Ayun ang Tagalog ko. Wow! Ng Science and Education. Kaya mga kada, kasama na natin ngayon, i-welcome natin dito sa Kada Umaga, Academician Fortunato T. De La Peña. Hello, sir! Good morning, sir. Good morning. I'm so proud to be here. Thank you for your time po. Bati mo na po kayo sa mga kada natin. Binabati ko ang mga taga-subaybay nitong programang Kada Umaga at of course ang buong Net25 crew. Thank you, sir. Sir, pwede po bang banggitin niyo po tungkol po saan itong natin? Science and Arts in Perfect Harmony, a benefit concert for science and technology. Well, actually itong Philippine Foundation for Science and Technology ay isang accredited foundation ng Department of Science and Technology at kami ang private sector na tumutulong para palaganapin yung kultura ng siyensya at teknolohiya sa ating mga kababayan, lalo na sa kabataan. So ginagawa namin yan sa iba't ibang pamamaraan at considering na nagdiwang kami ng aming ika-40 taong anibersaryo, inisip namin kung paano kami magkakaroon ng isang magandang programa na makakaabot sa lahat. Paano naman po makakatulong ang mga manonood sa layuning ito? Well, of course, meron kaming benefit concert na idadaos na sa Sabado, actually June 21, sa Bahay ng Alumni sa UP Diliman, starting at 5 o'clock. Pero siyempre, marami naman tayong mga kababayan, lalo na yung mga nakinabang sa science and technology o kaya ay naging matagumpay sa kanilang mga larangan na gustong tumulong. Kung hindi man sa panonood ng konsyerto, ay pwede namang magbigay ng donasyon or contribution sa aming foundation. Nice. Sir Fortunato, kanino po nanggaling yung idea na Science and Arts combination? I love the idea. Well, actually, 2 years ago, I co-wrote a book on science for the arts. Dito naman, ang aming i-feature ay yung mga gawain, halimbawa, in the area of textile, in the area of ceramics, etc., na lalo na yung mga forest products na ginagamitan din ng teknolohiya para makakreate ng art. Pero this time, dahil ako ay naka-witness ng maraming pagkakataon na nag-perform ang mga taong may background sa science, sabi ko, bakit hindi natin pagsamahin yung science and arts para naman hindi allergic ang isa't isa? Oh, yes, hindi sila magkaaway, di ba? Kasi sa tingin niyo po, sir, bakit po mahalaga ang science sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino? Kasi minsan, pagkatapos ng eskwela, nakakalimutan nila if hindi yan ang profession nila, di ba? Well, actually, kung titingnan naman lahat ng aspeto ng buhay natin, whether you are talking of health and nutrition, or the food that we eat, or of course, the manufacturing and industrial processes that we have or we get employed with, andyan din yung disaster risk reduction na kailangan nakakaintindi ka rin, yung preservation ng environment, at sa ngayon, lalong-lalo na yung information communications technology na sa aming panahon, wala lahat ito, pero ito ay nagdulot ng kabutihan sa ating malawak lahat. Po ang sakop nito. Malawak ang sakop ng agham at teknolohiya sa ating buhay. Yes, tama po yan. At
Ano po bang nilalaman itong konsyerto na ito? Well, Magpa-perform kayo, sir. hindi ako po ay magwe-welcome lang sa mga manunood. Although may konti rin naman akong hilig sa musika. Ayun! Yan ang gusto ko Pero malaman. magsisimula kami with an art exhibit. Meron kasing isang professor, scientist sa UP Diliman na artist din siya. Actually, university scientist ang title din niya. Pero siya ay magaling din sa painting, sa pagpe-paint. And nag-agree siya na ang kanyang mga i-exhibit sa June 21, ang lahat ng proceeds ay ibibigay sa aming foundation para sa kabutihan ng mahihirap na bata na mahilig sa science and technology. Tapos may dinner at 6 o'clock, then tuloy na sa performance at 7 o'clock. At dito makikita yung mga may background sa science na magaling din Pero pala. talented din Talented sa din sa entertainment. performing arts. So, Hindi po kayo isa doon, Sir hindi ako doon. Balang araw. Sir Fortunato, matagal na po kayo dito sa industriyang ito. Malaki po ba yung pagbabago nung agham noon sa agham natin ngayon? Napakalaki at kami nga, lalo na yung mga, hindi ko nasasabihin kung ano edad ko. Basta kami nabuhay ng 8 dekada na, kaya alam namin kung ano yung mga pinagdaanan, whether we are talking of mga kabataan namin na wala naman kami television, whether we are talking of the means of transportation na ngayon meron lang electric vehicles, or whether we are talking of the various health products that ngayon ay pinakikinabangan na natin. Kaya kitang-kita natin ang naging kontribusyon ng science and technology, pero sa ating bansa sa Pilipinas, kulang pa. Alam naman natin na kailangan ng science and technology para umunlad tayo. Totoo yun. Kaya nga ginagawa yung ganitong klaseng aktibidad para kahit papano ay makatulong po tayo doon sa proyekto ng science and technology. Kasi para din naman sa ating lahat yun. Diba, Sir Fortunato? Kaya meron po ba kayong mensahe sa mga kada natin, lalo na sa mga kabataan? Oo. Oh, yes. Gusto ko lang sana maipahatid sa ating mga kabataan na merong iba't ibang kurso o karir na po pwede. Kasi kung minsan ang alam lang ng ating mga kabataan kung ano yung sinasabi ng magulang nila. Alam naman natin yung mga paboritong profesyon ng ating mga magulang. Pero ang daming pwedeng maging karir na hindi masyadong popular pero napakaganda at pwedeng napakaganda ng return sa kanila at sa ating bansa. At tayo ay pwede ring manguna dito. Oo. Tulad po ng... Well, ang daming mga fields, for example, in the area of the basic sciences, biology, chemistry, in the pharmaceutical sciences, in engineering, ang daming mga career. Puro konti po ba ngayon? Oo, kukunti pa sa atin. Sa engineering medyo dumami na, pero doon sa mga basic science, kukunti pa talaga yung kumukuha. Oo. Biology, ano pa ba? Geology. Geology, oo nga, no? Mga ganyan. Kasi hindi nila yun masyadong naririnig. Hilig, Even sa social media, hindi nila masyadong nababasa. Hindi. Kaya pag ako'y nag-interview halimbawa ng mga bata sa rehiyon, siyempre sasabihin nila, gusto ko pong maging pulis, gusto kong maging sundalo, gusto kong maging chef. We need more content, especially on social media, tungkol sa agham, no? Tama. Para lahat ng mga kabataan ay maging inspired. Kaya, Sir Fortunato, once again, please invite ang ating mga kada para panoorin po ang Science and Arts in Perfect Harmony. Yeah, inaanyayahan ko ang ating mga taga-subaybay, ating mga kababayan na kung may pagkakataon ay makita ninyo at maka-attend sa aming Science and Arts in Perfect Harmony concert sa darating na Sabado. At doon naman sa iba na may kakayahan ay hinaanyayahan namin tumulong sa aming foundation, ang Philippine Foundation for Science and Technology, para marating namin ang malalayong lugar na hindi nararating ng science and technology. Malay nyo, doon pala tayo nakaka-discover ng ang tagal na hindi natin nakikita na kailangan natin. Marami akong kwento dyan dahil ako'y galing sa Pulilio, galing sa Alabat, galing sa Hulo, sa Tawi-Tawi, sa Basilan. Kahit isang konting kwento Oo, na hindi nyo akalain na meron palang ganito, na kaya natin. Oo, halimbawa, bago ako makarating doon sa Pulilio, na sumakay muna sa Roro, at bago naman pumunta sa Roro, siyempre pupunta ka muna sa Lucena. Pero ang pagdating ko doon, nagulat ako kasi yung ating local government unit doon sa town of Pulilio ay excited sila na magkaroon ng science centrum sa kanilang lugar. So tinulungan namin silang magtayo ng science centrum sa kanilang paaralan.
paaralan. Dito yung mga bata ay nakaka-experience ng interactive experiences doon sa mga naka-exhibit na yon. Hindi siya exhibit na titingnan mo lang. Hahawakan mo siya, tatalunan mo siya, o kung ano man ang gagawin mo, at makikita mo ang mga prinsipyo ng science and technology. At nakakatuwa pa kasi may mga turista din pumupunta doon sa mga isolated areas na yun. Alam mo naman ang mga turista, di ba? Gusto nilang makita yung medyo isolated places. Ay pinapayagan silang pumunta doon sa mga exhibit doon sa paaralan at tuwang-tuwa sila. Meron daw palang ganun. Galing. Galing. Sana mas marami pa, mas lumawak pa yung marating natin. Yung mga liblib, Yes, lalo yes. na yung mga liblib na lugar. Oo, yung tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas. Napakarami nating ganyan na hindi makakarating yung mga bata sa Kapitolyo dahil napakamahal. Kailangan dalhin sa kanila. At para masolusyonan yan, ay manood na ng concert. O kaya naman po ay mag-donate. Tumulong, oo. Diba? Sa mga gusto pong tumulong, saan po ba sila pwedeng mag-message or Yes, tumawag? yes, oo. Saan po? Meron po ba kayong Facebook page? Ito yung aming contact numbers. Pwedeng makontak si Miss Ann Asia at 0917-526-6356. O kaya naman pwede dumiretso sa akin at ando naman ako sa Facebook. Kita na rin po yan sa inyong TV screen, yung mga numbers na yan, at ang Facebook page ni Sir Fortunato. Maraming Thank you salamat. po, Thank you, Emma and Diana. Nakakatuwa naman. At syempre, magkikita-kita po tayo dyan sa konsyerto. Ngayon